Paano kung ang Iglesia ni Cristo ay hindi lamang isang relihiyosong organisasyon, kundi isang ganap na sovereign entity katulad ng Vatican City? Paano huhubugin ng pananampalataya ang isang estado? Ano magiging itsura ng foreign policy ng isang iglesyang ang pundasyon ay doktrina, disiplina at pagkakaisa? At kung mangyari ito, paano maapektuhan ang ugnayan nito sa Pilipinas, isang bansang pinagmulan nito? Higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa pagkakakilanlan ng bilyong-bilyong kaanib? Yan ang ating alternatibong paksa na tatalakayin ngayong araw. Dito lang sa Ingo News Commentaries. Ang ideya ng isang relihiyosong institusyon bilang sovereign entity ay hindi bago. Ang Vatican City ay isang umiiral na halimbawa rito. Isang maliit, ngunit makapangyarihang estado na ang impluwensya ay higit pa sa geographical na sukat nito. Kung ilalapat ang parehong lente sa Iglesia ni Cristo, lilitaw ang isang mahalagang tanong. Kung ang Iglesia ni Cristo ay magiging isang sovereign entity, ano ang magiging anyo nito bilang isang aktor sa pandaigdigang larangan? Unang-una, kailangang linawin na ang Iglesia ni Cristo ay may malinaw na doktrina hinggil sa paghihiwalay ng Iglesia at pamahalaan. Hindi nito itinuturo ang direktang pakikialam sa pamumuno ng Estado, ngunit malinaw rin ang paninindigan nito sa disiplina, kaayusan at pagsunod sa batas. Kung ito ay magiging isang sovereign entity, ang pundasyon ng soberanya nito ay hindi teritoryo o lakas militar, kundi moral authority at doktrinal na pagkakaisa. Sa usapin ng foreign policy, malamang na ang magiging direksyon ng Iglesia ni Cristo ay hindi agresibo, hindi ekspansyonista, at hindi ideological sa sekular na kahulugan. Ang magiging sentro ng ugnayang panlabas ay kapayapaan, mutual respect, at proteksyon sa karapatang sumamba ng mga kaanib sa anumang panig ng mundo. Tulad ng Vatican, ang diplomasya ay hindi para sa denominasyon, hindi para sa proteksyon ng pananampalataya at misyon. Ang Iglesia ni Cristo ay may presensya sa mahigit 160 bansa at teritoryo sa buong mundo. Sa konteksto ng foreign policy, ito ay nangangahulugan ng isang transitional network na may kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang kultura at pamahalaan. Ngunit ang pagkikipag-ugnayan ito ay hindi batay sa pakinabang pampolitika, kundi sa pagpapanatili ng kaayusan at kalayaan ng pagsamba. Ang pagiging neutral sa mga alitang geopolitikal ay malamang na mananatiling prinsipyo sapagkat ang pangunahing layunin ay espiritual, hindi pampolitika. Pagdating naman sa ekonomiya, mahalagang maunawaan na ang Iglesia ni Cristo ay may sariling sistemang pang-ekonomiya na umiiral na mismo sa loob ng organisasyon nito. Ito ay nakabatay sa voluntaryong paghahandog, transparency sa pamamahala, at kolektibong responsibilidad. Kung ito ay magiging isang sovereign entity, ang ekonomiya nito ay hindi kapitalistang kompetisyon, kundi stewardship model, isang sistemang nakatuon sa pagpapanatili ng operasyon, pagtatayo ng mga gusaling sambahan, pagpapalawak ng mga misyon, at pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi malayong isipin na ang ganitong ekonomiya ay magiging self-sustaining, ngunit hindi profit-driven. Walang konsepto ng pribadong pag-aari ng kapangyarihan. Ang lahat ng yaman ay nakalaan para sa layunin ng Iglesia. Ito ay radikal na kaiba sa modernong estado na ang ekonomiya ay umiikot sa paglago at akumulasyon. Sa isang sovereign entity, kung sakali man ang Iglesia ni Cristo, ang sukatan ng kaunlaran ay kaayusan, kakayahang maglingkod, at katatagan ng misyon. Sa usapin ng ugnayan sa Pilipinas, ito ang pinakasensitibong bahagi ng senaryong ito. Ang Iglesia ni Cristo ay isinilang sa Pilipinas at malalim ang ugat sa kasaysayan ng bansa. Kung ito ay magiging isang sovereign entity, ang relasyon nito sa Pilipinas ay hindi magiging kolonyalista at kolonya, kundi ng magkaibang entidad na may iisang pinagmulan. Ang Pilipinas ay mananatiling host nation ng pinakamaraming kaanib,
ngunit hindi magiging kontrolado ng iglesia bilang estado. Sa halip, ang ugnayan ay maaaring ihambing sa isang espesyal na partnership. May respeto sa soberanya ng isa't isa, may malinaw na hangganan, at may kooperasyon sa larangan ng kapayapaan, humanitarian efforts, at moral formation. Ang Iglesia ni Cristo bilang sovereign entity ay hindi makikialam sa pamahalaan ng Pilipinas, ngunit mananatiling isang influential na moral force sa lipunan. Ngunit ang pinakamahalagang epekto ng ganitong senaryo ay makikita sa pagkakakilanlan ng mga kaanib. Kung ang Iglesia ni Cristo ay magiging isang sovereign entity, ang pagiging kaanib ay hindi lamang relihiyosong identity, kundi isang uri ng transnational citizenship, hindi sa legal na kahulugan kundi sa moral at espiritual na antas. Ang mga kaanib ay hindi mawawala ng nasyonalidad, ngunit magkakaroon ng mas malinaw na kamalayan na siya ay bahagi ng isang pandaigdigang iglesyang may sariling kaayusan at prinsipyo. Ito ay maaaring magpalakas ng disiplina, sense of responsibility, at kolektibong identity. Ngunit kasabay nito, mananatili ang turo ng iglesia na ang kaanib ay dapat maging mabuting mamamayan ng bansang kanyang pinalalagyan. Ang soberanya ng iglesia ay hindi papalit sa obligasyon sa estado, kundi magsisilbing gabay sa moral na pamumuhay. Sa kabuuan, ang ideya ng Iglesia ni Cristo bilang sovereign entity ay nagpapakita ng isang alternatibong modelo ng kapangyarihan, hindi nakabatay sa armas o ekonomiyang mapagsamantala, kundi sa paniniwala, kaayusan at pagkakaisa. Ito ay isang soberanyang ang lakas ay hindi nasusukat sa teritoryo, kundi sa katapatan ng mga kaanib at sa malinaw na direksyon ng misyon. Sa huli, ang tanong ay hindi kung magiging estado ba ang Iglesia ni Cristo, kundi kung ano ang ipinapakita ng ganitong alternatibong paksa tungkol sa lakas ng pagkakakilanlan nito. Ang isang iglesyang kayang isipin bilang sovereign entity ay patunay ng tibay ng organisasyon, malinaw na doktrina, at pandaigdigang saklaw. Para sa mga kaanib naman, ito ay hindi usapin ng politika, kundi ng mas malalim na pagkaunawa sa kanilang papel sa mundo. Kung nais mong makapanood pa ng mas maraming ganitong malalim at mapanuring talakayan, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa mga handang mag-isip lampas sa karaniwang pananaw. Gabay ng kapatid sa bawat pagtuklas, di ako nag-isa, may tiwalang buo, sabay-sabay sa saya. Sa bawat pagtatala, katotohan ay bitbit, kahit may unos sa gabay niyo kumakapit. Sa bawat mensahe, tapang ang dala, puso'y sumisigaw, hindi ako nag-isa. Sa bawat habang, kayo ang ritmo, taglay ang tapang pagulat ay totoo. Salamat mga kapatid, sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo'y iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalablab. Salamat, salamat sa inyong paglingap.
Salamat mga